NEDA, nakasya na daw po. Nako, wala. Sira ulo yung mga yun. Hindi ano yun. Kasi mayayaman yung mga yun eh. Hindi naman namamalengke yung mga yun eh. Nasa air condition lang ng opisina yun. Walang ano yun. Hindi totoo yun. Yung 64. Napakamot ng ulo ang ilang namimili dahil imposible na mapagkasya ang 64 pesos pambili ng pagkain sa isang araw. Yan ang tugon nila sa NEDA. Kasunod ng pahayag na kailangan ng 64 pesos para makatanggap ng sapat na enerhiya at sustansya sa isang araw. Ayon sa ilang namimili sa Marikina City, bakit hindi ang NEDA sumubok nito para makita ang realidad? Anila, mahal na ang bilihin ngayon at hindi makakasabay ang kanilang sahod. Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, magbibigay lang tayo ng ating opinion no, dito tungkol sa pahayag ng NEDA. No? Hindi ka matatawag na food poor pag meron kang budget na 64 pesos per day. So, per meal, meron kang 22 pesos sa umaga, 21 sa tanghali, at sa gabi 21. Diba? Parang, hindi ko alam kung saan sila humuhugot, no? Kasi nga, napaka-imposible naman, no? Na yung 64 pesos sa pagkain kada araw, no? Na mas mahal pa ang bilihin ngayon. Kung ang 21 pesos per meal ang budget, halos imposibleng mapagkasya mo yung pagkain mo or sapat na masustansyang pagkain na inihayag ng NEDA. Grabe ang bilihin, ang sobrang mahal. Ang 1 kilo ng bigas, 62, 64 per kilo. Hindi naman, hindi naman siguro na, hindi nyo alam. Alam nyo kung gaano at gaano kahirap ang buhay. Etong sinasabi nyong 64 pesos per day. Sige nga, hinahamon namin kayo. Ang 64 pesos per day na sinasabi ninyo, bibigyan namin kayo o ako na mismo mabibigay sa inyo ng 448. Diba? I-multiply mo yan ng 7 days. Nasa 448. Sige nga, bibigyan ko kayo ng 1,792 isang buwan kung magkakasya ba yan. Ang 64 pesos na sinasabi ninyo per day, 448 sa isang linggo. So, sa 448 sa 4 na linggo, 1,792. Sige nga, pagkasyahin nyo nga yan. Bumili kayo, makakabili ba kayo ng pagkain na ganyan? Isang buwan yan ha, isang buwan. Inga. Grabe naman yung pang-iinsulto nyo sa Pilipino. Isa din yan eh, yung mga negosyante, naging ano din yan sa gobyerno. Para sasabihin nila, pwede na magkasya na yung 64 pesos na yan. Para maisip ng tao, no? Na or yung mga negosyante, sinasabi nila yan para hindi mag-increase yung sahod. Diba? Kung pwedeng mumurahin namin kayo. Diba? Grabe naman yung pang-iinsulto ninyo. Dapat maging maging wake up call ito para sa mga opisyal ng gobyerno na maging mas sensitibo sana kayo. Makinig kayo sa hinaing ng mamamayang Pilipino. Lalo yung mga nahihirapan sa pang-araw-araw sa buhay nila. Diba? Like, parang wala kayong pakialam. Mga bagagnaw! Ayaw nyo mag-angat ang buhay ng bawat Pilipino. Gusto nyo, andyan lang sila palagi para dyan sila magsaklolo sa inyo. Kakarmahin sana kayo. Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Mga batasan! Ang nagbibigay ng sahod ninyo, ang mamayang Pilipino. Kagrabe, ang kapal talaga ng mukha ng kanang mga nasa gobyerno ngayon. Mga bagagnaw! Opo. Nakakadismaya, nakakagalit, nakakapanggigil kung bakit may mga ganito no napahayag ang NEDA na sinasabi na 64 pesos per day. Makakabili ka ba diyan? Makakabili ka ba niyan ng masustansyang pagkain? Diba isang tao, pwede. Isang tao, 150, pwede mo na yung pagkasyahin isang araw. Pero kung yung 64 pesos, ako hindi naman ako bumibili sa hindi ako naglalagay o sa grocery list ko, hindi ako nagsusulat. Hindi ko sinusulat yung noodles kasi hindi ako mahilig sa noodles. So pag naubos yung namin, yung grocery namin. So no choice ako. Sasabihin ko na, sige bumili ka ng noodles doon. Isang pakete, magkano? 15 pesos. Walang halong biro yan, 15 pesos. May kanin ka pa. Diba? Ano bang masustansyang may bibigay mo sa pamilya mo, sa mga anak mo niyan? Nakakapanggigil. Talaga, grabing pang-iinsulto, no? Ng NEDA na yan. Kung sino yung gustong, pagkasyahin yung 1,792 per month, 448 per week.
Sige nga, pagkasyahin nyo nga yan. Ako magbibigay. 1,792. Pagkasyahin nyo, dito kayo tumira sa bahay namin. Kung kakasyahin mo, huwag kang magluto, ha? Huwag kang magluto. Kasi ang mahal din ng gasol ngayon. Ang mahal ng tangke ngayon. Nasa 1,100. Ganun. Bumili ka sa tindahan kung meron ka bang mabibili na 24 pesos per meal. Walang bigas, walang kanin. Kung kakayanin mo, ang ano nyo naman, napaka-insensitive nyo naman. Diba? Para hindi nyo malaman. Pero alam nyo yan. Alam nyo yan. Wala lang kayong pakialam. Wala kayong pakialam sa hinaing ng bawat Pilipino. Diba? Minsan nga nakakainis parang nakakawalang gana din minsan no, na nagbibigay ka ng mga opinion kasi nakakapanggigil eh. Parang gusto mong sumigaw kasi nga grabe yung ginagawa din ng gobyerno ngayon. Sasabihin na naman ng iba, bakit sisihin mo yung gobyerno? Sino ba napapalakad ng ano ngayon ng Pilipinas? 'Di ba gobyerno? Sino bang nagkontrol sa Pilipinas? 'Di ba mga oligarko, yung mga negosyante, yung mga ekonomista? Sino ba? Kaya nga hindi tayo umaangat eh. Hindi umaangat ang Pilipinas kasi napaka-corrupt ng mga gobyerno. Gusto nila yung tao kanang kumakapit lang sa patalim. Para kung merong mga ayuda dyan, maglinya sila din ha. Kaya para hihingi ng ayuda sa gobyerno. Para sabihin ng magbibigay tayo ng ayuda. Diba? Ang laki nga ng budget. Ang laki ng budget ng gobyerno. Next year ha, ilang bilyon yan, napakalaking bilyon para sa ayuda. Ayuda na lang ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon? Hindi ba pwede natin yung bilyon, Diyos ko, yung bilyon na budget next year, meron naman kayong gagawin dyan para hindi pang ayuda. Para naman sa pang araw-araw na para matulungan yung Pilipino, para umangat. Nakasya na daw po. Nako, wala. Sira ulo yung mga yun. Hindi ano yun. Kasi mayayaman yung mga yun eh. Hindi naman namamalengke yung mga yun eh. Nasa air condition lang ng opisina yun. Walang ano yun. Hindi totoo yun. Yung 64. Napakamot ng ulo ang ilang namimili dahil imposible na mapagkasya ang 64 pesos pambili ng pagkain sa isang araw. Yan ang tugon nila sa NEDA. Kasunod ng pahayag na kailangan ng 64 pesos para makatanggap ng sapat na enerhiya at sustansya sa isang araw. Ayon sa ilang namimili sa Marikina City, bakit hindi ang NEDA sumubok nito para makita ang realidad? Anila, mahal na ang bilihin ngayon at hindi makakasabay ang kanilang sahod. Kasya po ba ang 64 pesos na pangkain sa isang araw? Ano, sa karinderya? Ano yung palengke? Ano yun? Ay, hindi kasya yun. 64 wala yun. Pang ano lang ngayon yun, sa panahon ngayon, 2024 na. Buti kung mga nasa 1960 ka. Oh, wala. Bagsak yan 64. Dagdagan nyo. Ay, hindi ho kasya. Ang buong maghapon sa amin, isang araw lang 250. Sa mahal ho ang bilihin dito, 4 ho kaming kakain. Para sa akin po, hindi po. Kasi sa bigas pa lang po, masyadong mahal na po eh. Kung 64 po, hindi po siya kasya kasi yung bigas po, nasa 60 plus na po yung kilo eh. So buong araw, 3 times kayo bibili ng bigas eh. Di na po kasya yung 64, may ulam pa po. Sa katunayan, dumidiskarte na lang sila para mapagkasya ang pera pambili ng pagkain. Meron nag-uulam ng masabaw para maraming makain o makakain. Tingi-tingi ang pagbili dahil kulang ang pera, isang ulam na lang sa isang araw, nag-uulam ng itlog, tuyo, noodles at iba pa. Parang tila disconnected sila sa tunay na sitwasyon ng mga tao sa Pilipinas. Sa araw-araw na pamumuhay ng Pilipinas, siguro dahil mayaman sila, hindi nila iniisip yung ilang peso yung budget nila per meal. Kasi meron na silang mga nakahandang pagkain dyan sa ref nila, kung ano yung lulutuin nila. Kasi hindi sila mismo ang nag-grocery. Ako nga, syempre yung noodles, kasi sabi kasi nila na sa NEDA, makakabili ka ng 7 pesos daw na noodles. Ako, hindi ko naman siya nilalagay sa grocery list ko, yung bibilihin ko talaga sa market, yung noodles, kasi hindi ako masyadong nagno-noodles. Pero, pag halos maubos na yung grocery ko, or kung naubos na talaga, tapos hindi pa ako nakapag-grocery, nagbibili kami dito sa tindahan. So, ang isang pakete ng noodles, hindi yung nasa cup, ay 15 pesos. 15 pesos, my God, 15 pesos. Tapos yung mga ibang bilihin pa, noodles, masustansya ba yun? Diba? Siguro kung meron kang malunggay dyan sa kapitbahay mo, kung ikaw mismo nagtatanim ka ng malunggay, pwede mong lagyan ng malunggay yun para maging masustansya naman, diba? Hindi magkakasya yung 21 pesos.
Ang mahal ng bigas nga, noon nung isang buwan, bumili ako ng bigas sa, naku, ang dali niyang nag-increase. 60 pesos per kilo na. Meron sa local yun ha, local na na bigas. Pero yung mga imported, meron namang 52, 53, pero madali siyang mamalata sa Bisaya. Bumili ako ng 13 kilos na local na red rice, at saka kasi 60 pesos yun, at saka 13 kilos din na imported na rice. Kasi parang kulang yung budget ko Kahit dalawa lang yung anak ko, tapos ako lang, parang ang hirap. Diba? Hirap na hirap talaga, promise. Hindi mo hindi mo maiisip na grabe, ang mahal naman ng bilihin ngayon, ang gulay. Tapos gusto mo pang bumili ng prutas. Yung mga gulay, ang kilo, ang mahal, 'di ba? Buti kung gulay yung ilalagay mo, maglalagay ka pa ng mga rekado diyan, meron ka pang mga sibuyas, 'di ba? Meron pang mga diyan, mga kamatis o ano pa diyan. My God. Kung nagtitipid ka kasi, syempre, may gasol, magbibili ka pa ng mantika, tapos may mga rekados pa dyan. Iisipin mo lang, ang laki na magagastos ko dito. Bibili na lang ako sa tindahan. So sa tindahan, isang maliit lang na na platito, nandun na sa 25 pesos. Di ba? Hindi pa pagkakasyon yung tatlo yan. Parang ikaw lang kakain yan, di ba? Ang hirap mag-budget.